So eto na nga mga kaibigan, yung sinasabi po ni dating Pangulong Duterte na weak leader itong si PBBM, totoo. Kasi ganito yan, kung isa kang mahusay, matalino at matapang na leader ng bansa, hindi ka pasasakop, hindi ka magpapauto, no? Sa Amerika. Tuso ang mga Amerikano. Tuso. Kaya kung ikaw tanga-tanga, bobo at weak na leader, anong gagawin mo? Magiging sunod-sunuran ka talaga sa Amerika, 'di ba? Idagdag pa yung idagdag pa dito yung ay nako po, yung nangyari sa pagkamatay ni Paulo Tantoco, no, yung tagapagmana po ng Rustans, na kung saan ay napakalaking eskandalo po ito sa pamilya ng Marcos Jr. dahil involved lang naman itong si Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ni Paulo Tantoco, 'di ba? Tapos meron pang event sa Los Angeles kung saan nagpatira di umano itong si naku po, ayoko na lang banggitin ang pangalan. Meron po kasing dalawang nag-uusap, no, isang babae at isang lalaki. Ito po ay mag-asawa na doon sa pag-uusap na yon, voice recording na yon, inilabas po ni Dean Chase yung actual voice recording. Sabi po nung lalaki, ah, I think I can take it. It's too big. Napakalaki. It's too big. Malaki daw. Tapos sabi ng babae, honey, can you do this for me? You love this, right? Tapos, ungol na yung narinig. 'Di ba? So, yung eskandalo na yan, guys, no? Yan pa yung isa pang alam nyo yun, nagiging dahilan para maging sunod-sunuran lalo itong si PBBM sa Amerika. Pero ito nga, kung talagang maka-Amerika si Marcos at talagang sinusuportahan siya ng Amerika, bakit binigyan ng napakaraming sanctions itong si Judge Luz del Carmen Carranza? Yung naging desisyon ni Judge Carranza, paborable sa Pangulo. No, hindi ba naman niya ginerant yung interim release request ng kampo ni dating Pangulong Duterte? Kaya nandun pa rin ngayon si dating Pangulong Duterte sa ICC kasi nga itong si Judge Carranza inano niya, kumbaga dinecline niya yung request. Okay? So isa-isahin natin yung sanction. Kaya ito iyak na iyak itong si iyak ng iyak itong si Judge Carranza kasi ang dami pala niyang sanctions na hindi na niya kayang gawin at hindi na siya makakilos, 'di ba? Parang manual. So isiniwalat kasi ni International Criminal Court Judge Luz del Carmen Carranza ang seryosong epekto ng mga sanctions na ipinataw ng Estados Unidos na ayon sa kanya ay hindi lamang tumama, no, sa ah, mga hukom kundi pati sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at miyembro ng kanyang pamilya. Grabe, no? Hindi lang sa kanya personally yung mga sanctions na yun, damay pati yung kanyang buong pamilya. 'Di ba? Ayon kay Carranza, yung mga sanctions na iyon ay idinisenyo para i-freeze ang mga ari-arian at ipagbawal ang pagpasok sa Estados Unidos. Ngunit sa aktual na pagpapatupad ay umabot pati sa Europa. Oh, wala na. Mula Amerika hanggang Europa ay bawal maglabas-pasok ng mga ari-arian. 'Di ba? Kahit ang kanilang mga bank accounts ay nasa European banks ay dapat ay independyente sa pulisiya ng US. So napanood nyo guys yung sinasabi ni Judge Carranza. Malayo naman, independent naman yung European country. So bakit pakikialaman ng Estados Unidos yung pera ko doon? Nasa Estados Unidos, nasa Europa yun. 'Di ba? Yung napanood niyo, panoorin niyo na lang po guys yung
naging pahayag ni Carranza, iyak siya ng iyak. Bakit daw idadama yung mga bank account niya sa Europe? So, ibig sabihin, hindi lang sa Amerika yung kanyang mga bank account. Grabe talaga. So, pati yung mga credit cards po ni Carranza ay dinecline na po, kinancel na po. Yung mga dollar accounts po niya ay na-freeze na po. Ayan. Yan, sige. Ganyan yung mga talagang mga bayarang judge. Tingnan nyo. So, ewan ko lang kung mabibigyan kayo ng pera ni PBBM. O, di ba? Ikinuwento po ni Carranza na tinawagan siya ng kanyang bangko upang ipaalam na kanselado na ang kanyang mga credit cards at hindi na siya maaaring magalaw ng bank accounts na nasa dolyar. Dahil dito, nawalan siya ng kakayahang magsagawa ng mga basic financial transactions. Ang sakit, grabe. Hindi rin umano siya makakagamit ng mga serbisyong kagaya po ng Uber, Uber Eats at Western Union kung saan karaniwan siyang nagpapadala ng pera para sa maintenance ng kanyang bahay sa kanyang sariling bansa. Ayon sa kanya, bigla na lamang ni-freeze ng Western Union ang kanyang pera nang walang paliwanag at walang malinaw na paraan upang makipag-ugnayan sa kanila. Ayan. So para siyang si Diskaya na freeze lahat ng Oo. So yun yung nangyari sa kanya. Pati yung pamilya niya nadamay na. Visa nung kanyang anak ay kinansela na rin. O ano pa, 'di ba? So, pinakamabigat para kay Carranza ang pagkakadawit ng kanyang pamilya sa mga parusa sa kanya. Aniya nakatanggap ng email ang kanyang anak, no, isang international lawyer at high-level professional na kinakansela ang visa nito sa Estados Unidos ng walang paliwanag. Dahilan upang hindi ito makapasok sa US para sa kanyang professional engagements tulad ng mga conferences, capacity building at kahit sa pagnenegosyo sa Amerika ay hindi na po ito pwede. So matindi po ito mga kaibigan, karir na ng kanyang anak na dadamay dahil sa kanyang katarantaduhan. So dagdag pa niya may mga kasamahan siyang hukom na ang kanilang mga asawa at anak ay nakaranas din ng kaparehong epekto. O, di ba? Hindi man po mga related sa mga Duterte, yung ibang hukom, no, hindi po related pero kasama po, no, sa mga nakaranas ng ganitong sanctions. Pag-atake po sa judicial independence. Ayon kay Carranza, malinaw ang mga sanctions ay idinisenyo upang atakihin ang independence ng mga hukom ng ICC. Gayunpaman, iginiit niya na hindi sila matitinag. Hindi kami narito dahil kailangan namin ng trabaho o pera. Narito kami dahil naniniwala kami na ang ICC ay may misyon para sa sangkatauhan. Sus, Ginoo ka lagi, oy. Ewan ko na lang, bahala ka sa buhay mo. Hindi ka magpakatotoo, mas lalong ganyan ang kasasapitan mo, guys, no? So binigyang diin din niya na ang ICC ay umiiral para sa mga biktima ng pinakamalulubhang krimen, lalo na ang mga mahihina at walang boses at hindi para sa interes ng alinmang makapangyarihang bansa. Panawagan niya sa Europa, hindi sapat ang salita. Ayun naman talaga hindi sapat ang salita, kaya kailangan may ebidensya. Ngayon, Judge Carranza, ipakita mo yung mga ebidensya mo laban kay dating Pangulong Duterte. You are the judge. You have the power to evaluate the evidences presented to you by the prosecution. Evaluate mong maayos yan. I-evaluate mong tama. No? Gawin mo ang tama. What evidence says the prosecutions presented to you? Some of the victims are not related to war on drugs, not related to the extrajudicial killing. Yung iba doon ay pinatay na nitong panahon na po ni Marcos Jr. So how come they are part of the testimony, they are part of the evidences against the former president? So ikinuwento rin po ni Carranza na nakipagpulong ang mga hukom ng ICC sa Dutch authorities. Kabilang po ang Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Economic Affairs upang humingi ng practical na tulong. Hihingi na ng tulong, my God.
upang humingi ng praktikal na tulong. Tinanong umano niya ang mga opisyal kung nasaan ang soberanya ng Europa kung ang mga bangko ay basta na lamang sumusunod sa pulisiya ng Estados Unidos. Ganun din naman ng ICC, no? Nasaan ang soberanya kung kayo ay nagiging uto-uto at nagpapatakbo dahil sa pera, no? Pera po ng mga Pilipino. Pera ng Pilipinas yung ginagamit ninyo to operate, 'di ba? Nasaan yung soberanya ninyo diyan? Kayo pa lang mismo pinatutunayan niyo na. So matapos ang mga pag-uusap, pinayagan siyang i-convert ang kanyang dollar account sa euro na nagbigay ng pansamantalang ginhawa. Gayunman nananatiling hindi tiyak ang pangmatagalang solusyon. Ayon kay Carranza, bagamat may mga pahayag ng suporta mula sa European Commission, hindi sapat ang solidarity sa salita lamang. Aniya, kailangan ang konkretong aksyon at legislative measures upang ipagtanggol hindi lamang ang mga hukom kundi ang Rome Statute system mismo. Hindi lang kasi mga hukom ang tinatamaan dito. Binigyang diin din ni Carranza na ang tunay na biktima ng mga sanctions ay hindi ang mga hukom kundi ang international na sistema ng hustisya at mga biktimang umaasa rito. Kami ay mga individual lamang at lilipas din. Ngunit ang tinatarget ay ang sistema ng hustisya para sa mga biktima. Nananawagan siya ng suporta hindi lamang mula sa Europa, kundi mula sa buong mundo, kabilang ang mga mamamayan ng Estados Unidos at iba pang bansa, upang ipagtanggol ang pandaigdigang hustisya. O di ba? So, yun na guys. Kumusta naman? Kumusta naman yung sanctions na yan? No? Iyak-iyak ka ngayon. So, ito, no, Judge Carranza. You can save the image, the reputation, and the integrity of the International Criminal Court if you assess the case lawfully, with basis, with legal basis, with legal grounds. Do your job as a judge of the International Criminal Court. Prove to the people that you really, no, the ICC is the court of last resort. Be this case the start of the lawful process of law. Ganun lang yung kadali. Kapag ginawa ninyo ang lahat ng inyong dapat gawin na naaayon sa legal na proseso ng batas, promise, no, maraming bansa ang babalik at magiging bahagi ng ICC. Pero hanggat kayo po ay pinatatakbo ng pera, hanggat ang inyong utak, ang inyong desisyon, ang inyong paniniwala ay tumatakbo sa pamamagitan ng pera dahil kayo po ay binabayaran, hindi po ninyo makakamit ang tunay na, alam nyo na, kaginhawaan sa pagtatrabaho. Alright? So, kumusta guys? Okay ba sa inyo itong sanctions kay Judge Carranza? Mahirap yun.